Hello po mga kababayan. Dito ulit po tayo sa ating podcast, Live with Dan TM. Pag-usapan natin itong balita ngayon. Ayan netizen, biktima ng investment scam. Baon sa utang. Lugmok na lugmok ko. Sabi ko sa inyo, mag-ingat po tayo. Maraming nabibiktima. Ito yung topic natin kahapon. Kaya si Akbayan Representative Cheljok, may mga panukalang batas siya para doon sa mga rakitero sa online selling, mga investments. Kailangan talaga may batas na magre-regulate po. Pag hindi, yon ang nangyari mga kababayan dito sa isang netizen. Yan, sabi dito sa balita. Grabe ang nangyari sa isang netizen na nabaon na sa utang matapos mabiktima ng investment scam ng beauty and skincare company. Kwento ng biktima, hindi niya akalain na lahat ng perang pinagpaguran at inipon ay napunta lamang sa wala at nagkautang-utang pa siya sa mga taong hinikayat din niyang mag-invest sa naturang kumpanya. Inilahad niya ang mga pangyayari sa Facebook page ng Peso Sense. Sabi niya mga kababayan dito sa report ng Bandera News, August 2024, in-invite ako ng friend ko na teacher if gusto ko sumali sa investment nila. Sure nakikita ka kasi may permit ang beauty and skincare company na sinalihan nila sa Binyan. Nag-ask niya ako ng info at paano ang flow ng business. Then sabi niya ang CEO namin, which is inorderan ko nga siya way back in 2019 ng mga lip tint, pwede mo i-rebrand. Then syempre trusted na nga, nag-go ako, pero sabi ko, konti lang ang ilalabas ko kasi susubukan ko lang. Nagsimula ako ng 20,000, 50,000 and so on. Natubo naman at nabalik. At talaga, simulang pagbabahagi ng letter sender. Pagpapatuloy niya, October 2024, nag-decide niya ako na maglabas ng 200,000 kasi kikita ka daw ng 16,000 per month. So inisip ko, parang may isa pa akong trabaho if i-post ko tong plan. Pinag-isipan ko naman maigi kasi may savings naman ako that time. Ngayon, fast forward, October and November, nag-payout pa kami. In December, ito na nga, nag-invite ako ng mga friends ko para maghati-hati sa 500,000 para mas malaki ang kita namin. Then, ito na nga, December, parang nakaamoy na kami kasi puro delays ang payout. At yung iba talaga, wala pa nare-receive. Pag mga ganyan pong mga malakihan yung tinutubo at pera-pera lang, marami ng ganyan po na nabiktima. Sabi ko sa inyo, mag-online selling kayo. May product na pwede mong itinda-tinda. Ito, matagal na to. Mga kababayan sa akin, 2016 pa, nagtitinda-tinda tayo. Stable company. May product na pwede mong gamitin at ibenta sa mga nangailangan at importante effective. Pero kung pera-pera lang po, ay sabi ko sa inyo, scam talaga. Dapat may product at yung product, maayos na klaseng product at aralin muna ninyo kung anong company yung dinijoin na ninyo. Sinasalihan ninyo po, dapat stable company. I-background check po ninyo. Mahirap nang mabiktima ng scam. Yun nga po yung nangyari sa kanya, itong isang netizen po. Yung gusto po na mag-invest, i-orient ka namin. Mag-message kayo sa amin, mga kababayan. Ipa-orient ko kayo sa aking anak. Kasi lahat naman po tayo gusto natin ng extra income at maging stable tayo financially. Pero sa kakaisip natin ng maging stable tayo financially, pag hindi tayo naging maingat po, sa paghahanap ng mga companies na pwede tayong mag-invest, lalo kung pera-pera lang po, magduda na po kayo. Malamang scam, padadamahin ka lang niya. Later on, wala nang payout. You see? Kinabahan na ako at mga kasama ko sa nangyayari. Kasi nga, ang daming post ng ibang mga investors
nasa kanila pa din yung pera namin. So kami na umaasa na makakuha pa, yun, hinding-hindi na kami nag-ingay sa social media dahil sabi nila bawal daw at lalong hindi makukuha ang ininvest. Nakinig kami at tumahimik. January 2025 pumutok ang balita na nag-file sila ng bankruptcy at tumakas na ng bansa. Gumuho ang mundo ko na parang gusto ko na lang mawala. Yung mga in-invite ko, ako ngayon ang sinisingil hanggang nagkanda utang-utang na nga ako. Akala ko mababawi ko pa, sumugal din ako para lang may pambayad paunti-unti sa mga kasamahan kong naloko. Ayoko po i-post sa social media kaya nag-agree ako na ako ang mag-shoulder kung magkano ang nailabas nila pero hindi biglaan dahil hindi ko pa alam kung saan ako hahanap ng abuna. Pagod na ako. Utang dito, utang doon. Pag nagchat sila, na-need na nila kasi ganito ganyan. Wala akong maibigay. Ngayon, ako ang nangungutang para lang may ipambayad sa kanila. Lugmok na lugmok ako. Hindi ko alam kung paano ako babangon. Kaya ngayon, pagpapatuloy pa niya. Sa ngayon, ay may utang na siya sa mga tao at iba't ibang mga financial institution para lang mabayaran paunti-unti ang mga na-invite ko na nag-invest din. Hindi naman kaya ng konsensya ko magpatiwakal at iwanan ng utang ang mga taong nagtiwala sa akin para pahiramin ako. Hindi ko kaya na kapag nawala ako sa mundo ay sila ang magsasuffer, magbayad ng pera na hindi naman nila ginamit. Kaya sa management ng kumpanya na ito ay makonsensya kayo sa ginawa ninyo. Hindi nyo alam ang kwento ng bawat taong niloko ninyo. Ang uling pahayag ng netizen. Hindi naman minention mga kababayan ng netizen na sumulat sa bandera kung ano yung pangalan ng kumpanya. Isinare niya lang mga kababayan yung kanyang masamang experience. So you see, mag-ingat po tayo sa mga ganyang pera-pera lang yung investment. Parang pyramiding. Ang dami ng nabiktima ng pyramiding scheme. Yung nag-i-invest mga kababayan na pera-pera lang, walang produkto. Questionable yung company. But anyway, advice ko po sa inyo, huwag kayong madadala. Parte siya sa mga experiences na dapat matuto tayo. Kaya lang siyempre, bad experience. Traumatic siya. Pero ang tinuturo ng mga masasamang experience natin mga kababayan, ako hindi pa man ako na biktima ng mga ganyang investment po. Kasi maingat tayo. Kailangan i-check natin muna kung ang company ay stable. At saka kailangan yung produkto, pag walang produkto ayaw ko po, kailangan yung produkto po madaling ibenta. Tulad ng ating mga products na binibenta online mga kababayan. Ito na nga, maayos. Smooth sailing siya mga kababayan yung ating pagtinda-tinda online. Matagal na to mga kababayan sa atin. Ito bago lang pero chiniko muna yung company. Nang ma-check natin na maayos at saka maganda yung produkto kinukonsume namin, ayun, nag-invest kami ni Mrs. Una na nag-invest dito yung aking anak. Ayan At ang mga endorser, mga kilala na mga artista, Maritoni Fernandez, Piolo Pascual, Heart Evangelista, Alden Richards, Marian Rivera, pati itong Korean actor na si Ji Chang Wook, Andres Mulak, di ba? Si Atasha Mulak, si Carlos Yolo, si Ismolaude, pati nga si Robin Padilla. Tapos si Manny Pacquiao, negosyo mismo ito ni Maritoni Fernandez sa mga kilalang tao. Si Ismolaude, mga kababayan. Umiinom siya nitong amazing pure organic barley. Ayan po ang I Am Worldwide Corporation. Di ba? Ayan ang mga tao, mga kilala sa industry. Di ba? Mga kababayan, yan si Papa P.
endorser din po nitong amazing pure organic barley. Si Aramina. Stable company, mga kababayan. Hindi mga pipitsuging tao yung mga endorsers. Ayan po. Ayan yung aming business partner nakabase sa Australia. Distributor na rin po siya. Ayan si Marian Rivera. Hindi nila itataya yung kanilang pangalan kung hindi po stable company, fly by night. Di ba po? Ayan Ito yung stock namin na pwede kayong mag-order sa amin online. Pati si Manny Pacquiao, mga kababayan. Yan ang amazing barley. Diba? Kaya ang dami po na mga kasama na dito sa ating I Am Worldwide Corporation. Stable. Stable. Very stable company. Di ba? Yan yung aking anak na architect entrepreneur. So iti-check po ninyo kung sasama kayo sa isang company, gusto ninyo mag-negosyo, maging business partner, importante na stable, malaking kumpanya, financially stable, at may track record sila na maayos sa yung organization. Ito 7 years na po, mga kababayan ito, na company ng amazing organic barley. Huwag pabibigtay po, mga kababayan, sa mga scammers. Ngayon, kanina mga kababayan, yung topic natin ay tungkol doon sa proposal ni Ping Lacson. Gusto niyang isabatas yung pag-abandona ng mga anak sa kanilang mga magulang na matanda na, may sakit, mahina na, ay ipipinalize. Ito'y nagapalaman doon sa proposed bill ni Ping Lacson na may title na Parents Welfare Act of 2025. Ang daming nag-react po. Paano niya yung mga magulang na inabandon yung mga anak nila? Pagkatapos, iobligaan niya under the law na isupport yung magulang. Ito yung reaksyon, mga kababayan, ni Ping Lacson doon sa mga kritisismo. Inulan siya ng criticism po mula sa mga netizens. So sabi po ni Ping Lacson, abuse, abandonment, or neglect by parents of their children are exempting circumstances. Under the proposed measure, the child has no obligation to support parents who abused, abandoned, or neglected him or her. Though the senator also noted in his bill that a court must determine that the parent had indeed abandoned, abused, or neglected the child for financial support from their kin to be voided. Ito yung topic natin kanina. Pag-abandona sa mga anak sa magulang, ng mga anak sa magulang, paparusahan sa batas. So ito yung mga reactions ng mga netizens, mga viewers natin kanina sa ating video, mga kababayan. Life with Dante M. Sabi ni Renato Del Barrio, tama yung batas na yan, Sir Dante. Kawawa naman kasi tayong mga magulang kapag wala ng lakas o hindi na makapagtrabaho at mahina na. Dapat parusahan ang mga pabayang magulang, sabi ni Milyase. Dapat lang parusahan ang mga pabayang magulang. Karamihan na yan yata, inuuna nila ang ng nag-astang dalaga, binata. Dami kong nakikita dyan, nagpapasarap sa ibang babae, lalaki, napaka-irresponsable silang magulang. Sabi ni Buddy de la Cruz, dapat na nga sigurong maging batas yan. Kasi yung mga anak na hindi naniniwala sa Diyos, di raw obligasyon sa magulang ang pagtulong. Pero alam ko, obligasyon sa Diyos na tulungan ang magulang. Yung binasa kong bersikulo kanina, napakalinaw, honor thy father and thy mother. Pag sinabing honor, hindi lang yung nirespeto mo, kundi you have to support. Kasi pag hindi mo sinuport ang magulang mo, pag hindi mo sinuport, hindi mo inonor, pinabayaan mo, inabandona mo, may sakit, wala nang trabaho. May mga ganyan. Ang daming nakikita natin sa telebisyon, sa social media,
inabandon yung magulang. Siguro yung magulang pabaya din. Pero sabi nga po ni Senator Ping Lacson, exempted doon. Exempting circumstances. Pag ang circumstansya, yung magulang yung pabaya, pinabayaan yung anak niya, ang obligasyon din para amanos, patas. Yan o. Abuse, abandonment, neglect by parents of their children are exempting circumstances under the proposed measure. A child or the child has no obligation to support parents who abused, abandoned, or neglected him or her. Ganon mga kababayan. So anyway, itong batas, before man po itong ipasa, final pa lang po sa Senado, magkakandak man po ng mga public hearings. Iimbita yung mga magagaling na mga profesor, mga legal experts, mga nanay, ordinaryong nanay, tatay, para pakinggan yung inyong mga saloobin. Yan ang purpose kung bakit di natin ito feature dito sa ating programa, sa ating podcast, Life with Dan TM, kasi akmang-akma itong topic. I-viral po ninyo itong ating isyong ito dito para maging aware yung lahat at makapag-participate tayo sa talakayan at pagbuo ng mga policy. Maraming nagusto sa proposal na ito, marami ding ayaw. Siguro hindi masyado naintindihan. Sabi ni Nelly Domingo, wow, good job po yan, nang maturuan ng mga mamamayang Pilipino kung paano magpalaga sa kanilang mga buhay ng kanilang kapamilya. Sabi ni D.B. Philly, agree ako sa proposed bill ni Senator Ping Lacson. Sabi ni Creamtail, in our case, sunod sa layaw yung anak namin. Nung bata pa, nakatapos naman, nag-aral sa magandang school at nakapagtrabaho rin ng maganda. Ngayon, kami naman ang sunod sa layaw sa anak namin. Maski may pamilya na siya, very supportive din ang wife niya. Yan po pag napalaki ng tama. So, importante ang tamang pagpapalaki sa ating mga anak. Susuklian din po yan ng totoong pagmamahal. Pag pinakita natin ang totoong pagmamahal sa ating mga anak, susuklian din yan. Pero siyempre, hindi lahat, lagi man pong ganon. Kaya nga sabi ko kanina sa ating discussion, importante magpasiguro po tayo sa ating pagtanda. Kaya nga po, ito yung ginagawa natin. Sabi ko, ako, after my retirement sa mainstream media, dito tayo sa ating vlogging, nagtitinda-tinda ako. This is for our retirement. Kasi yung mga anak ko tapos na rin po. Although, wala pa man silang mga asawa. Pero ayaw nating maistorbo sila. Kasi unang-una, malakas pa naman po ako. Pwedeng-pwede pang maghanap buhay. Huwag nating sayangin yung panahon. Gumawa tayo ng paraan kung paano mapagandaan yung panahon na tayo ay mahina na. Nakaipon na tayo ng tamang halaga para sa maintenance ng gamot. Siyempre, normal yon. Pati siyempre sa pagkain, sa mga bill sa bahay. Kasi siyempre, yung mga anak natin may kanya-kanyang trabaho na sila. So at least hindi na humihingi sa atin. Bala na rin sila ng kanilang mga pangangailangan kasi kumikita na rin. At least yung kinikita natin para na rin sa atin ating pagtanda. At siyempre, yung gusto nating mamasyal, mag-travel-travel, pwede nating gawin kasi may savings ka na para sa retirement at pati sa mga pag-travel-travel para naman po ma-enjoy natin yung buhay before tayong bumalik sa ating Panginoon. Di ba po? Ganon? So yun ang ating encouragement po sa bawat isa. Pagandaan po ninyo ang inyong retirement. Sabi ni Pila Ponsalan, Sir Dan, mga walang alam sa salita ng Panginoon at walang pagmamahal sa magulang. Agree ako sa panukala ni Senator Lacson. God bless you, Sir Dan. Maraming salamat din. Sabi ni Maria Livante, paano naman mga anak na inabandona ng mga magulang tapos pagtanda feeling entitled at reklamador pa? Hindi daw kasama. Sabi ni Gistoni, good job, Sir Dan. Maganda yan na batas. Si Sinaida, maganda po yan, Sir Dan. Sabi ni Relinda Dulay, agree ako sa proposed bill ni Senator Lacson. Sabi ni Nelly Domingo, salamat po Sir Dan Maravillas. God bless po sa inyo at sana maraming natutunan ng lahat
ng mga viewers. Share po ninyong share. Yan ang aking pakiusap po. Kung nagustuhan ninyo yung ating topic na katulong sa inyo, nakabigay tayo ng magandang payo, i-viral po ninyo, i-share ninyo sa iba para yung iba matuto din, ma-inform din natin ng mga importanteng bagay, mga balita tulad po nito. At ma-advise natin ng tama. Mabuti ito nag-uusap-usap tayo kasi, di ba, pag tayo'y nag-uusap-usap, hindi ko naman sinabi na magaling tayo. Sharing of ideas po. More heads, two heads and more heads are better than one. Ganun po. Sabi ni Will, thank you for sharing about parents. Well done. Sabi ni Ace, Sedan o kitama yung alagaan natin ng ating mga magulang o elderly. Sana ang gagawing batas na yearly employment available in every locality and national through local government and business sectors. Sabi ni Presi, punish also gold digger in-laws. Sabi ni Develi Pili, Sir, kaya pala pinag-bless ka ni Lord dahil mapagmahal ka sa magulang mo. Ganon din po ako kasi ako ang panganay kaya late po akong nagpaasawa dahil tinulungan ko sila sa pagpapaaral ng mga kapatid ko at age of 38. Saka ako nagpaasawa. Now, maganda na ang buhay namin. Lahat ng mga kapatid ko nasa Ireland. May blessing po ang mag-honor sa ating magulang. Hahaba ang buhay daw. That is the commandment with the promise. Sabi mismo ni Lord, pag sinabi ni Lord po, wag nating suwayin. Kasi pag sinuway mo, mapapahama ka, masisira ang buhay mo. Wag mong subukan. Kaya di ko ganyan yan ang statement. Siya yung nasira yung buhay sa pagmamalabis. Yan ang problema. Kaya iwasan natin yung pagmamalabis sa kapwa. Sabi ni Loida Carriaga, Great One, Senator Ping. Sabi ni Mirna Taliedo, Sedan, hindi ako sang-ayon sa mga nag-disagree comment dito. Mahirap man o may kaya tayong mga anak, dapat kalingain ang magulang. Reward natin sa Panginoon kung tayo ay alagaan natin ang ating mga magulang at points din sa atin na maramdaman din ito ng ating mga anak at ito'y iparamdam din sa atin kung tayo ay tumanda na rin. Love our parents para ganun din ang maramdaman natin sa ating mga anak. Kaya yung kwento ko sa inyo, brinay ko yung cycle of curses sa aking nanay. Kasi yung nanay ko hindi pinagtataguan yung lula ko. Kaya guilty siya na dahil sa nagawa niya, nakikita namin nung maliit pa ako. Sabi ko, anong ginagawa ni mama? Bakit pag dumating, paparating pa lang yung lula ko, umaalis siya sa bahay, nagtatago sa makahoy, sa gubat. Umuwi siya mga gabi na. Ayaw niyang kausapin kasi hindi pinamanaan ng lupa. Grabe galit. So, nung malaki na ako, naintindihan ko na. Kinausap ko yung nanay ko. Sabi ko, Mama, tigilan mo na yan, tapos na yan. Huwag kang mag-alala. Hindi namin kukopyahin yung ginawa mo sa nanay mo, sa lula namin. Na pinagtataguan ka. Pinagtataguan mo. Di ba? Hindi ka namin pagtataguan. Aasikasuhin ka namin hanggang sa ikaw ay kunin ng ating Panginoon. Hanggang sa pagtanda. Huwag kang matakot. Yung mga iniisip mong babalutin ka lang namin sa banig pagkatapos yun ang sinasabi niya. Pag ako niya namatay, pag ako ang nag-run, sabi niya, hindi anya kami umaasa ng tatay mo na asikasuhin ninyo. Wala man kaming ginagawang masama. Ang gibonan niya ninyo, lukutan na sana nindo ako sa banig tapos ipaanod sa dagat o sa salog, sa sapa. You see? Sabi ko, wag kang nag-iisip na ganyan na itatapon lang namin yung katawan mo sa sapa. Unang-una, bawal yan. It is a crime. Yan ang sinasabi niya. O ipaanod sa dagat. Kasi hindi ka umaasang asikasuhin ka namin. Pagtanda, i-abandon namin kayo. Hindi ganon. Simula noon mga kababayan, nanahimik yung aking nanay. Naging masaya na siya. Kasi assured na siya mga kababayan na
sa kanilang pagtanda, aasikasuhin namin na sila. Kasi obligasyon namin yon bilang mga anak na nagmamahal. Kahit napapagalitan kami, naintindihan namin na yung mga panggagalit nila sa amin, wala man yung ibig sabing masama. Gusto lang nila kaming maayos ang buhay, mapabuti ang buhay. Ganon yun po. Sabi ni Feli Kakal, maganda at sana pumasa. Pagkatapos tinulungan sa paglaki at pinag-aral, saka naman sila nagiging pabaya at abusado sa mga magulang. Sabi ni Nelly, tama po kayo si Dan Marabilla sa advice nyo. Tumpak, kailangang maturuan ng mga mamamayang Pilipino na mamuhay ng marangal, na hindi palaasa at tamad at parang taong nagpapalimo sa kalsada. Dapat hindi tayo ganon. Kailangan kumayod para mag-ayos ang buhay. Maayos ang buhay. Sabi ni Arlene, mabuti po yan kasi nakakaawa ang mga magulang na nagsikap para mapabuti at makapag-aral ang kanilang mga anak, tapos sa huli, magiging kawawa sila pagtanda. Ipasa niyo na po yan para maging batas. Sabi ni Papi Willow, pag ako mag-retire, papatulong ako sa iyo, Sir Dan, paano ang magnegosyo? Ganyan, para makadagdag kita. Simula, nag-subscribe ako sa iyo 2017 po. Iniidolo ko na po kayo sa payo ninyo. Gaya ng mamili ng lupa. Sa araw-araw noon ng live vlog mo, inaabot ng 2 oras. Mahigit lalo lumakas ang paghangad ko, maabot ang mga pangarap sa buhay, at ngayon may house in lot subdivision, may lupa din kahit maliit, napadevelop ko na rin. Napatunayan ko ng bahay ay kulungan ng mga alaga ko, ay kaya tiway hanggang ngayon nandyan ka pa rin, nagbibigay ng mga good ideas and advice. Huwag mo nang antayin yung retirement mo, gawin mo na ngayon. Time is gold. Di ba? Huwag mo nang ipagbukas. Yan ang mga yung mga dapat nating tandaan. Yung manyana habit, hindi maganda yan. Aralin ninyo kung ano yung ginagawa natin na pwedeng umunlad tayo sa buhay. After na maaral na ninyo, decide kayo agad. Huwag nang patagalin. Kasi time is gold. Tingnan ninyo ang mga negosyante, mabilis sila magdesisyon. Kasi sayang ng oras. Imbis kumikita ka na, hindi, kasi naghihintay ka pa. Kaya yung iba na mabilis magdesisyon, na-acquire yung mindset ng negosyante. Ako, nung hindi ko pa na-acquire yung mindset ng negosyante, ganun din ako mag-isip tulad ninyo. Pero ngayon, na-adapt ko na yung mindset ng negosyante. Kaya ako, decide agad ako. Pag tiningnan ko, sabi ko maganda itong investment, sige, pasok ako. Outright ka agad, madala ako ng pera. Sabi ko sa anak ko, sige, ilagay mo na ako dyan. I-position mo na ako, kami ni mami mo. Mag-invest kami dyan para magtinda-tinda tayo. Idagdag ko ikako dito. Di ba? Diversity. Importante yon. Mag-diversify kayo. Tulad ng San Miguel Corporation. Di ba noon, alak lang yung San Miguel Corporation? Ngayon, pati construction ng airport. Di ba? Bangko. Dati inumin lang San Miguel Corporation. Si Dante Ang. Ano mga negosyo noon? Tapos sumasok sila sa foods. Produkto ng SMC. Tapos ngayon, nasa construction sila. Pati pag-develop ng airport sila. You have to diversify. Yun din ang ginagawa namin din ngayon. Kita ninyo, may vlogging tayo. May tinitinda tayo online. Mga produkto iba-iba. Pagkatapos may gym kami. May car rental. May bills payment. May iba pa. Hindi ko na muna sabihin sa inyo. May pinapasok pa kaming negosyo. Sige lang. Para limbawa humina yung isa, may pang manood kayo po sa nag-order nga ako ngayon ng libro ni Chinkitan. Actually, nagsimula ako sa vlogging, nakita ko pa kasi si Chinkitan. Sabi ko, kaya ko yan, gawin ko din. Kasi broadcaster nga ako. Di siya sa coaching. Ako, yung dati kong trabaho sa radyo. Nag-order ako ngayon, kanina lang nag-order akong libro para magamit sa pagtuturo paano umasenso sa negosyo. Di ba? At saka sa personal nating personal learning natin, learnings, personal growth.
Kailangan i-upgrade nating i-upgrade yung ating knowledge. At huwag kayong mahihiya na magpaturo kahit matanda na tayo. Ay yung mga hindi po umaasinso, alam po ninyo, yung mga assuming na matalino sila. Pag inassume mo na, alam mo na ang lahat, wala na, stagnant ka na dyan. Education is a continuous process. Ang daming mga bagong knowledge na dapat nating matutunan sa technology lang. Pag hindi mo sinabayan yung development ng technology, yung mga cellphones lang po, at talagang mapapag-iwanan ka ng panahon. Yung knowledge mo will become obsolete, irrelevant. Hindi na, di ka na uso. Di ba? Tingnan ninyo ako. Sinasabayan ko siya. Dati sa mainstream ako, nauso yung social media. Dito na ako nagpo-programa, sa bahay lang. Global pa yung reach. Di ba? Ganon lang po. At huwag kayong mahiya. Kahit binabas kayo, huwag intindihin yung mga nangbabasa ko. Tingnan ninyo sa Facebook ko po. Kahit dito sa YouTube, ang daming mga bashers. Hindi ko yan, ini-ignore ko lang yan kasi hindi naman sila po nagbibigay sa akin ng pambili ng bigas. Di ba? Wala silang contribution sa ating kabuhayan kundi mamirwisyo. Ganon. Mindset lang yan. Kaya sabi ko sa inyo, lagi kong yung extra natin dito. Remember, sabi ko, sa buhay natin, tatandaan natin, you become what you believe. Magkaulugan po yan. Kung ano yung pinaniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Naniwala kang aasinso ka. Naniwala kang hindi ka aasinso, talagang pobre ka. Tatanda kang pobre. Kasi yun ang paniwala mo eh. You become what you believe. Maniwala kayo na hindi kayo maghihirap sa inyong retirement para hindi kayo maghirap. Gagawa kayong paraan kung paano maging financially stable sa inyong retirement. Tama pa? Magpaturo tayo sa mga magagaling. Ako hindi ko sinasabing magaling ako. Kaya nga ako nagpapaturo sa mga mas magagaling sa akin. Paturo ako kay Kalob. Si Jan Kalob. Bumisita yan dito sa amin. Doon nagsimula na bago yung mindset ko. Tapos si Chinkitan. Lagi akong nanonood kay Chinkitan para sa pag-iipon. Pinapractice ko na ngayon yung iponaryo niya. Bumili nga ako ng libro. Nag-order ako online. Ang daming mga bago siya itinuturo. Doon mababago yung pananaw ninyo sa buhay. Paturo kayo kay Chinkitan. Lagi kayong manood sa kanya para mabago yung mindset ninyo. Yun ang ginawa ko po. Yan man lang mga kababayan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, click subscribe ninyo po and share ninyo yung ating video sa inyong mga kaibigan. Again, ulitin ko yung aking extra na nabanggit ko na kanina. Sa buhay po natin, you become what you believe. Bye-bye po.